Hello po mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Ito pong 2026 National Budget mga katambay. Piniresinta na po ito kay BBM. Ito pong napakalaking pondo na naman po natin mga kababayan. Ito pong 6.793 trillion. 6.793 trillion mga katabay. Napakaraming salapi nito mga kababayan. Tuwan-tuwa na naman po ang mga magnanakaw sa gobyerno umano. Dahil po marami na naman pong makukurap umano. Lalong-lalo po yung sanay na sanay sa korupsyon. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita. Formal nang naipresenta ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.793 trillion peso 2026 National Expenditure Program. Ulat ito na handa na ang Malacanang para isumite ang panukalang budget sa Kongreso. Inaasahang bukas, ibibigay na ng DBM ang 2026 budget proposal sa Kamara. Nakaayon ang 2026 proposed budget sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ayon sa Palasyo, susuportahan ng 2026 NEP ang pangunahing karapatan ng mga mamamayan sa edukasyon, kalusugan at iba't ibang serbisyo. Ay nako, patawarin. Ano na kaya nangyaring serbisyo at nagawa sa bayan ng pinondo po na trilyon mga kabayan noong 2023, 2024 at 2025. Ano na kaya ang napala ng taong bayan? Lalong-lalo na yung malalaking proyekto. Ngayon po ay pumuputok na po ang isang damukal na korupsyon. Hindi po ba? Kumikita po ang mga politiko. Yun, napakarami pong lalong-lalo po yung pinasasabog ni Mayor Magalong. 70% sa mga magnanakaw na mga politiko, mga contractors. Di ba? 30% lang napupunta sa gobyerno. Kaya lagi po itong napakahinang klase. Isang pag-ulan lang, sira na ang mga proyekto nila. Grabe, no? Magmula po nung umupo, bumalik na naman po ang kanila pong lakaran. Lakaran! Kumikita! Ngayon, napakalaki na naman po ang proposed budget po ng 6.793 trillion. Grabe karaming pera ito. 6.793 trillion. Gaano karami kaya naman ang maibubulsa ng mga magnanakaw na politiko? Tuwan-tuwa na naman po sila. Hindi pa po natatapos ang 2025 mga tambay. Ngayon, meron naman po silang pagkakaperahan umano sa 2026. Mapupula na naman ang mga hasang ng mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Mga kababayan, nakita nyo po. At yan po, meron pa rin pong uutangin dyan. Mga kababayan, mangungutang na naman sila riyan dahil hindi naman po kakasya ang pumapasok na pera na buwis sa ating bansa dahil mahina ang ekonomiya. Bagsak ang ekonomiya. Mismong World Bank na nagsasabi, mahina ang ekonomiya. Di ba? Walang pumapasok na malalaking investor sa ating bansa. Nagbabudget ka ng malaki. Saan mo kukunin yan? Kung kulang at kapos ka, mangungutang na naman. Kawawang Pilipino. Kawawang Pilipinas. Ang sinuwerte lang sa ating bansa ay mga magnanakaw na politiko. Sila lang ang sinuwerte at binuenas pagdating po sa pera ng taong bayan. Napakasuswerte nitong mga politiko na mga magnanakaw at mga contractors at mga engineer at lahat ng sangkot sa anomalya ng pera ng taong bayan. Nakita niyo po. Ano po ang achievement ng Pangulo dito po sa nangyayari pong ito? Meron po ba achievement?
3 taon. Papasok ang 4 na taon. Ano po ang maipagmamalaki ng Pangulo? Puro pera, puro korupsyon. Pagka minalas-malas pa, dadaling pa tayo sa giyera. Nakita niyo po yon? Ibinabaon na tayo sa utang. Nagpopondo tayo, nananakaw pa sa mga programa at proyekto, ninanakaw pa ang malaking porsyento, 70% ayon po kay Mayor Magalong, ang nananakaw sa mga proyekto. Nakita niyo po, dinaan tayo sa sobrang hirap ng ating pamumuhay. Napakamamahal na bilihin. Napakamamahal ng gastusin natin bayarin. 'Di ba? Hirap na hirap tayo makakuha ng trabaho. 'Di po ba? Bagsak na ekonomiya. Baon tayo sa utang na tayo magbabayad. Tapos ganito lang ang makikita natin serbisyo. Dadaling pa tayo sa giyera niyan pag minalas-malas. Nakita niyo po, napakatindi po ng ating pong pinagdadaanan magmula po nung sila ay manungkulan. Sila lang po yung nakangisi, masayang-masaya. Katulad po ng Pangulo, katulad po ni BBM, masayang-masaya siya, proud na proud po siya sa mga malalaking numero na budget, mga kababayan. Masayang-masaya. Kasi malalagyan na naman po ang pondo, ang kanyang unang-una, ang kanyang opisina. Travel fund pa lang po. Bilyon na ang travel fund. Paano pa yung kanyang confidential intel fund, mga kabayan? 4.5 billion, hindi bababa nung 2025. Ngayon 2025. Gaano naman kaya kalaki ngayon? 2026. Ang kanyang travel, ang kanyang confidential intel fund, 'di ba? At siyempre, puwera pa diyan ang pondo ng Office of the President. Magkano naman kaya? Paano ka hindi ngingiti? Paano ka hindi magiging masayang-masaya kung ikaw ang Pangulo? Hindi po ba? Tapos ang issue ng iyong administrasyon ay puro korupsyon at pamumulitika sa mga kalaban nila sa politika na ayaw nilang ito'y mawala na kapangyarihan sa kanila. Di po ba? Kaya nga pinababagsak nila umano lahat. Pinatatapon ang dapat ipatapon. Kinakasuhan ang dapat kasuhan para bumagsak ang mga kalaban nila umano. Di po ba? Kasama kaya, gaano naman kaya kalaki ang iba-budget po nila dyan sa 2026 sa pagpapabagsak sa politika ng mga kalaban nila umano. Gaano naman kaya kalaki ang iba-budget? Kasi nung mga nakaraang panahon, sinabi po ng isang senadora na kapatid pa mismo ay 1 trillion daw po mahigit ang pagpapabagsak sa mga Duterte. Budget. Ngayon kaya, magkano naman kaya itong darating na 2026 ang iba-budget nila sa dire-diretsong pagpapabagsak sa mga Duterte? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po mga katambay. Mga kabayan, ang pondo, ang budget po ng 2026 ay naisubmit na po sa Pangulo at isasubmit na po sa Kongreso, mga kababayan. Kaya po, nagdiriwang na po ang mga buhayang magnanakaw umano sa ating bansa. Ang mga magnanakaw ay tuwan-tuwa na po dahil aasikasuhin na po nila ang budget para sa 2026. Masayang-masaya na naman po ang mga magnanakaw umano sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan sa mga gusto po na ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. Thank you rin po sa ating mga subscribers at sa mga magsusubscribe pa po. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, si Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, at si Ma'am LB at Sir Manny
ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung dasal at panalangin po, isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte. Syempre po na madugtungan pa po sana ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po siya sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga katambay. Tayo rin po ay mag-iingat at magdasal na tayo po ay maingatan ang ating buong sambahayan. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye. Sa muli.